fair weather na tonight sa Cagayan. At mula kaninang umaga, napansin natin na unti-unti nang umaliwalas ang lagay ng panahon. Yung ulap, mas puti na siya kaysa kahapon na gray, di ba? Tapos yung araw, mas nakita na natin. Tapos, syempre, kasabay nun, yung mga motorista, nakita natin, nagsisilabasan na sa mga kalsada. And essentially, back to normal lang activities. In fact, we just got off the phone with APARI MDRRMO. Abay, nakauwi na pala lahat ng mga nagsi-evacuate sa mga evacuation centers kahapon. So, talagang back to normal na ang buhay dito sa Cagayan. Pero Brian, kamusta yung sitwasyon ng mga barangay at lugar dyan? Humupa na ba yung baha o baka meron pang naiiwan na medyo mataas pa yung tubig? Humupa na ang baha sa lahat ng lugar. Passable na lahat ng mga kalsada. Ito nga kinatatayuan natin. Hindi nyo akalaing itong APARI, for example, tinamaan ito ng bagyo kahapon. Ngayon, it's so dry. Oo, akala nyo pangkaraniwang araw lang dito sa town proper ito. Kinatatayuan natin kaya medyo makikita nyo sa likuran ko, medyo may mga dumaraang mga pampasaherong sasakyan, mga motor, mga UV Express. So talagang regular na ang traffic. Actually, medyo ma-traffic nga dito. Pero ano yung how about yung mga connections? Kuryente, Yun. tubig, communications, kamusta? Oo. Mula kagabi, gradual ang naging pagbabalik ng kuryente, yung serbisyo ng kuryente sa Cagayan. Kagabi, nasa Santa Ana tayo, unti-unting naibalik yan, nagsimula sa 4 na barangay. Eventually, sa pagdaan ng mga oras, na-restore na rin naman ang power sa buong Cagayan. So, kasama ng power, syempre, kakabit niyan, yung internet, hindi mawawala yan, lalo sa ating mga Pinoy, di ba? So, essentially, back to normal na ang kuryente, ang internet. Kaya yung mga tao dyan, nakakakita tayo, mga nagti-TikTok na sa labas sa mga oras na ito. Balik sa inyo. Business as usual pala. Oo. So pag sinabing back to normal na, wala naman masyado mga infrastructure na na-damage, Brian? Oo. Ngayon, dahil nandito tayo sa APARI, no? Kasi dito yung waiting shed. Apparently, waiting shed pala yon na bumagsak. Ang gamit nating term kasi sa ating report ay cottage. Diba? Kasi mukha nga naman siyang cottage. Pero pagtawag natin sa APARI MDRRMO, it turns out isa siyang waiting shed ng mga mangingisda na bumagsak nung kasagsagan ng bagyong Leon. Nung tinanong naman natin, so meron po ba itong effect sa kabuhayan ng mga mangingisda? Ang sabi naman ng APARI MDRRMO, wala namang epekto. Nawala lang sila ng waiting shed, nawala sila ng lugar na kung saan pwedeng tumambay, pero in terms of its effects dun sa economic aspect o yung livelihood ng ating mga mangingisda, wala naman. Mas concern ng mga mangingisda ngayon kung kailan sila makakabalik sa laot. Ayun lang. Pero Brian, siguro naman wala namang naitalang mga casualties, no? Mga injured at saka missing. Wala namang ganon. Oo, wala. At yun ang pinagpapasalamat ng mga opisyal dito sa Cagayan. They owe it to their early preparation, yung kanilang maagap na pagtugon, no, dahil nga nagkaroon ng presence, kumbaga ng threat dahil sa super typhoon, ngayon typhoon na lang na Leon, ay maaga silang nagsilikas, agad silang gumawa ng preventive measures para iwas disgrasya sa mga residente. Kaya, ang result, eto, 0 casualties, 0 injuries. Pero confirm ko lang din na Brian, no, kung totoo tong reports na may earthquake daw kanina, madaling araw dyan. Totoo ba to? In Cagayan? Oo, meron tayong friend na nakatira in another town. I got to ask him nga Ang sabi niya, yes, 5.1 sa Dalupiri Island, lapit lang sa amin. So syempre, ang sabi ko, I hope you're safe there. Sabi niya, safe naman po, and I hope you are safe too. So wala naman tayong narinig na casualties
if there are or any damage brought about by that earthquake. Pahabol, Brian, last na lang on my end. Kanina may sinasabi yung PDRRMO ng Cagayan na depleted na raw yung kanilang Quick Response Fund dahil nagdeklara sila ng state of calamity ng Bagyong Julian at ng Bagyong Christine. So dahil dito sa pagragasa ng Bagyong Leon, mahirap na para sa kanila yung pondo. So nabanggit ba sa iyo ng PDRRMO kung ano yung plano nila ngayon na kapos na yung budget para sa Cagayan? We actually bagong impormasyon yan para sa atin ngayon na Maseno. So, we will get in touch right away with the PDRMO for that. Actually, narinig ko nga rin ata yan kay Bok Edlingaw kanina sa story ko, no? So, we have yet to get in touch with them. Pero ngayon pa lang, and actually kagabi pa, nananawagan na rin ang mga local disaster management officials dun sa mga nais mag-donate. Ang kailangan daw talaga ng mga tao sa ngayon ay, sa kasalukuyan, ay basic needs tulad ng pagkain, tubig, damit, at gamot, especially multivitamins para sa mga bata at matatanda. Yung pagkain, needed yan especially ng mga kababayan nating hindi pa makapaghanap buhay. We're talking about fisher folk na stuck pa sa kanilang mga bahay dahil hindi pa makapagpalaot. We're talking about farmers na marahil hindi pa hindi na naani yung mga natitira pa nilang mga crops na dapat anihin. So yan talaga ang kailangan nila sa mga panahong ito. Linawin ko lang, Brian, no? Kasi sabi nga ni Mase na yung pondo nga ay medyo depleted na. Pero meron ding report na pondo is of course different ha kasi pera yun di ba? Merong reports na yung supplies daw mula pa dun sa Christina hindi masyadong nagalaw. So marami pa daw supplies for yung mga biktima ngayon sa Leon and maybe moving forward pero ang sinabi mo kailangan pa rin ng mga in kind mga pagkain, mga ganyan or more of pondo, more of pera. Ang pagkakasabi sa atin ng MDRRMO, in-kind donations are welcome. Siyempre dahil yon madali naman siyang i-pack na, madali na siyang i-put together para maibigay sa mga residente. Kasi yun naman ang pagkakatanong naman natin sa kanila, ano bang kailangan ninyo? Ang sagot nila, that's how they answered it, basic needs. So they mentioned in-kind donations. So, pero funds of course are very much welcome, syempre, para mas maraming matulungang residente or mas matulungan sila ng mas matagal.